Insulin time. We're giving 96 units. So, mga nakaraang araw, nahirapan silang i-regulate yung sugar ko. So, tingnan natin ngayon. Partidang kinain ko lang nun, isang pirasong otak. Kain oyat. Ano? Oh. Nakailang snack na silang bigay sa akin. Wala namang peanut butter and cracker. Papalaman ko sa tinapa yung peanut butter na. Ito, peanut butter and slices of cheese. Yung kagabi to eh. Hindi ko kinain. Slices of cheese, yung cheese nyo naman pa. Pangit. Both pa yung cheese ko. Sarap. Keso lang ako. Damot mo. Pili mo ako mamaya Starbucks. Ayoko. Sama tayo. Ayoko. Bakit? Pwede naman ako Starbucks ah. Naman lang silang binigay kahit ano. Gravy man lang para sa biscuit. Carb control nga ni. Carb control nga ni. Pwede naman eh. Noong nakaraan nagbigay sila eh. Coffee mate. Halo. Stirrer. Stirreret. Sarap. Buti na lang. Binilan ako ng asawa ko ng mga chips. Pwede siya kasi protein chips siya. Hindi siya basta-basta chips. Pwede ba pakagat na lang ako ng tinapay mo? Kung sasagot, anong oras na dun? Ama! Ano, magaling na siya, Mami? Ano ma yan? Magaling na? Ang magaling naman siya, ma. Wala naman siya man, sakit buntis lang siya. Pero nagtatas pa ang idol na. Hindi na. Hindi na daw, ma. Huwag na kasi mag-isip na kung ano-ano. I-relax mo lang ang isip niya. Oo, kaka-cellphone niya yan kasi, ma. Alam mo, cellphone ng cellphone. Kung ano-anong nababalitaan sa internet. Nagagalit. Nagagalit. Sabi, Sabi niya, ba't daw si John Wick tatakbo ng presidente? Wala naman daw ginawa yun. Tapos si Bong Revilla, kukulong na naman. Tapos boboto pa rin ng mga tao pag tumakbo. Gagalit si Charmaine. Oo niya, pansinin yan. Hayaan mo sila. Basta tayo, pag nagboto, di ano na. At saka huwag na siya mag-alala dito kasi si Andres tingnan ko na okay naman na. may allergy. Ama, Okay guys, our day 10. Oh. Next week, mga anak na ako. baba ulit tayo. Kasi ang sugar ko ay 76, kaya pala naghahalo na yung lamig tsaka init ng katawan ko. Yes. Kakain tayo ngayon. Okay. So, tayo pag nakabili na kami ng pagkain. Yep. Bye. Welcome to our 10th day as a pre-eclamptic mom na manganganak na next week. So ngayon, 10th day, okay naman, wala namang pinagbago. Nung mga nakaraang araw, hindi nila makontrol yung sugar ko. Masyado mataas. Okay naman. Nakontrol na nila. Mababa naman. Hindi man sobrang So, baba. hakahamunin namin ngayon yan. Dito sa aming Mukbang challenge. Since kain montage lang naman to, let me share a little struggle that we have during this time. Hindi kami ready in every sense of the word. Literal na cellphone tsaka wallet lang yung dala namin na confine kami. Kahit yung ipon namin, hindi sapat since computed siya for a March delivery. Pero talagang pag ibibigay ni Lord, i-align niya lahat sa inyo. And we trust His timing. Kahit medyo chaotic yung journey namin, we are at peace na malalagpasan namin to as a family. Tapos nagbili na naman sila ng crackers na naman. Kita mo yan? Ang gagawin ko dito. Pag sinilip mo yan siya, yan o. Dami na lang ang crackers yan. Napupuno na. Parang ako, napupuno na ako sa kanila. Ituloy natin ang kwento. Ngayon, ako'y medyo excited na sa pagdating ng aming panganay na si Jacob. Nung pag naiisip ko, hindi siya masyado nagsisink in sa akin na after next week, 3 na kami sa bahay. Parang saka lang siya nag-sink in sa akin nung hinawakan ko yung damit ng anak namin. Nakatouch lang. Parang saka lang sa akin nag-sink in na, ay oo nga no, ito na yung mga huling araw na 2 na lang kami ni Job as a family. Sobrang nakaka-excite. Okay, guys, day
January 30. 30. And life update, i-deliver daw yung anak namin on February 6. Yay! Ano na siya nun? 8.5 months. So since malapit naman na daw siya, 34 weeks na, kung mag-spend siya ng time sa NICU, hindi na daw ganun katagal kasi halos full term naman na yung anak namin by then. Hopefully, talaga siya magstay ng matagal. Sana maximum na, Lord. Sana talaga 1 week lang maximum na yun, Lord. Please. Tsaka, Malamig na talaga. Dama ko na yung lamig. Ako, mula nung na-admit ako dito, sobrang init na init yung katawan ko. Ngayon nilalamig yung paa ko. At least yung paa ko pa lang. Pero all good. I doubt na yun yung dahilan bakit ka nilalamig. Tingin ko, either sanay na yung katawan mo sa temperatura dito, or Oh, meron akong umot. Gamitin mo hindi yan. lang, nalamig pa mo eh. Oh, ano? Sanay na yung katawan. Either sanay na yung katawan mo sa temperatura dito, sa kwarto, o may problema sila sa thermostat nila or may iniba dyan. Kasi controlled naman yung temperature dito sa kwarto mo eh. Yung sa labas ang malamig. Ilan ngayon sa labas? Currently, 27, negative 2 or 3. Beyond freezing. Agay. Yung langit pa kulimlim, taga-iikot ko lang. Makulim yung buwan langit. At yan lang ang nagsisilbi kong ilaw ngayon. Yun lang, naghihintay lang kami ngayon ng food tray ni Mrs. Ni Bibi. Gutom na ako. Saka for today, ultrasound ulit siya. Yes. At IV update. IV out na ako after 11 days. Tumagal naman siya. Kaso talagang ganun talaga eh. Nahirapan silang i-IV ako. Ginawa nila akong cross-stitch kagabi. Hindi, kaprisan nga. Kaprisan. Ginawa kang sesto, boss. Ang sakit pala. Masakit pa rin ginagawa nung mga yung pinipish nila yung Oo, sakit. Sabi niya, kasi, pumutok, mahina na yung vein. Pinasok niyang ganun yung pagpasok na ganun, ginanong-ganon niya to eh. Sakit. Kala mo may hinahalo eh. Normally ako mag-IV ako kung ako yung nurse. Ito na yung mayabang na nurse. Maximum 3 tries. Pero hindi pa naman ako umaabot sa 3. Parang pagka nakatatlo na ako, doon ko yung pinapa-ultrasound. Hindi sinasabi ko lang. Oo. Sige. Ewan ko, mahirap ba ako IV-han? So, ewan ko kung By the way, ayun siya. Kung di nyo nakikita, ayan nakataligod lang siya. Yan. Ayo. So, eto na nga. Yung nurse ko nung nakaraan, sinet niya yung expectations ko sa kung anong mangyayari sa Feb 6. So, i-match natin kung lahat ba ng Kinuwento niya. Well, alam niya naman yun, no? Pero umaasa ako na sana hindi lahat yun totoo. Kasi, as a first-time patient na nurse, parang pag ikaw yung nagbibigay ng care, parang wala lang sa'yo. Parang lagi mo iniisip, it's for your own good. Kumbaga, iisipin mo lang siya na, para sa'yo naman yan, tanggapin mo na lang. Parang gano'n. Pero pag ikaw yun na yung patient, parang iniisip mo, shucks, ang sakit nun, gano'n. IV pa nga lang, ang sakit na eh. Yung mga pa kaya. So, ang sinabi, parang, siyempre, i-induce yung labor ko, may bibigay sa aking mga gamot, tapos, palakas ng palakas yung contractions. So, for sure, yung blood pressure ko tataas. So, ang gagawin nila, mag-sulfate drip nila ako. Ay, Diyos ko. Pag naaalala ko yung pakiramdam ko nung nakamag-sulfate drip ako, parang natutrauma ka. Alam mo yung same siya ng pakiramdam ko nung uminom tayo ng MP tapos ang chaser natin Red Horse. Maalala ko lang yung word na Red Horse o kaya basta any thought na nagpapaalala sa akin ng Red Horse, nasusuka ako. So, ganun yung feeling ko. Parang maalala ko lang na mag-sulfate ako. Parang nanghihina ako. Nakaka-PTSD? Ayun, PTSD. Basta ganun, nakaka-trauma siya. Tapos, yun na nga, mag-sulfate drip nila ako for 24 hours. Diyos ko. 24 hours ba yun, sabi niya? 24 hours daw eh. Diyos ko po, 2 minutes, parang 90 minutes pa lang na ginalon ako. Hindi ko na malaman kung ano yung nararamdaman ko. Tapos 24 hours pa. Pag naka-mag-sulfate drip ka, bawal kang tumayo. Tapos ika-catheter pa ako. Sana part doon hindi totoo.
Sana kahit i-bed pa na lang nila ako. Sana panaginip lang tula. Pero feeling ko pag kami nag-sulfate nila ako, irerekta nila akong catheter kasi nga strict INO monitoring yan eh. Oo. So ito, Dasal lang. Alam niyo walang mangyayari sa kahilingan niya. tatakot ako. Tapos yung thought pa na pwede akong ma-CS. Kasi syempre, hindi mo naman alam yung progression ng labor eh. Although maliit yung anak namin, hindi man sobrang liit, normal pa naman siya. Pero feeling ko kung mag-normal delivery man ako, hindi naman siguro ako mahihirapan. Parang mahirapan man ako. Doon lang sa part na kung gaano katagal ako magdadilate at gaano katagal lalambot yung cervix ko. Ayun. Pray for me. Pero every time naman nahawak-hawak ko na yung damit ni Jacob na ganyan. Oh, nakakatuwa. Excited na ako. Excited na kami sa'yo, anak. Tama. Paglabas mo, anak, hindi mo namin magsisend ng picture kahit kanino. Kailangan makita muna kita. Nakita mo na ikaw ni Mami. Tapos may taan muna ng mami mo. Pag naitaan na ng mami mo, tapos bit-bit ka na namin, doon na kami mag-send ng picture sa mga, sa pamilya. Sa amin ka muna, anak. Love you, Jacob. Oo. Okay, guys. That's day 11 for you. And see you on the next day. Hi Francis, so lumabas lang ako ng hospital para kumuha ng tubig sa sasakyan. And currently, bumabagsak ko yung snow dito. Ang sobrang kapal na. Tiyo to ay ng normal na tao. May snow. Grabe, di siya nagbibiro. Okay. Saan tayo guys sa sasakyan namin? Alam nyo, bago kami ma-confine or bago ma-confine yung wife ko, pinag-uusapan namin na paano pag nanganak siya nung nag-i-snow na, hindi kami mahirapan. Kasi travel ka, pupunta dito, within 20 minutes naman kami ng hospital. Pero syempre, driving in this kind of weather, medyo hindi siya advisable. And what do you know? As it turns out, ginawa na Lord, dilagay na niya kami dito para dito daw namin siya intindihin. It's fucking amazing. Lord. So yun guys. And god damn it, talagang hindi nagpapalubay yung snow. So, mawala ako ng tubig. Suppose na-stuck ako sa taas. Grabe to, mga kaibigan. Hindi siya nagbibiro. Papatako yung snow sa pagmumukha ko. Alam ko namang di siya ganun kagrabe. Pero, tingin it rarely snows dito sa Tennessee. Lalo na kung nasan kami. But damn, it's cold. So, day 13 ulit. Day 13. Ngayon ay almost 1:30 na ng hapon. Hindi kami masyado nakapag-video kasi sobrang sakit ng ulo ko. So, natulog muna kami.
So, ayun na nga. Ba't ba kami nandito? Pre-eclampsia nga ni. So, nagsimula kasi talaga yon December last year, nagsisimula nang tumaas yung blood pressure ko. Tapos, ang ginagawa nila, i-check lang nila yung BP ko, tapos pauuwiin nila ako. Ang sabi parang ang in-explain sa akin nung na-admit na nga ako. Pag ang BP mo pala, tumaas siya ng 130 to 140, meron ka ng gestational hypertension. So, dapat kahit papano ititreat ka na nila. Sa hindi ko malaman-laman na dahilan, every time na meron akong check-up ulit dun sa OB ko, palaging okay ang blood pressure ko. Lagi na lang 120s pababa. Tapos, laging yung heart rate ko sa kanila normal. Although, lagi ako nag-check ng blood pressure bago ako pumasok at saka during work. Constant na mataas na talaga yung blood pressure ko. Parang 140s, 150s na talaga siya. Tapos yung heart rate ko, hindi na siya bumababa ng 110. Laging 110 pataas. Anyway, assessment naman nila yon. So, who am I to judge? Hindi ko naman nire-evaluate. Tapos, January 19, pangalawang balik na namin yun sa OB. Pinag-ultrasound ako. Tapos nakita dun sa ultrasound na nagka-calcify na yung placenta ko, hindi na maganda yung Although, nagsastart pa lang siyang mag-calcify. So, still, maganda pa rin yung blood circulation ng anak namin. Pero may risk na maging insufficient yung blood supply niya. At may risk din ako ng placenta previa. Yung placenta previa, pag nag-detach yung placenta dun sa uterine wall, Di ba pa yun sa sinasabi nilang calcification? iba pa yun. Aside from that, nung January 19, chinek nila yung blood pressure ko. This time, since sabi ko, lagi na lang normal yung blood pressure ko, bantayan ko nga kung paano nila chinecheck yung blood pressure ko. Nakita ko, 160s pa lang, pumitik na siya. Tapos, pababa ng pababa, gano'n. So, ang unang nakuha sa akin ng nurse, parang 150s over something. Nire-check ng nurse practitioner. Ang nakuha niya sa akin, 170 yung systolic blood pressure ko. Over 100 plus yung diastolic blood pressure ko. And then, since ganun yung blood pressure ko, diniretso na nila kami sa triage. So, nagulat ako, sinundo na ako ng wheelchair, binaba na ako, tapos ayun, minonitor na nila ako. Akala namin nung uwi din kami agad kasi ganun din yung nangyari last time. Sabi niya pa, ano baby, wag ka na masyado kumuha ng gamit. Pauwiin din naman tayo agad. Eto, 13 days na kami, di. Ay na nga, so akala ko doon lang ako. Biglang sabi, lilipat daw ng UT. Akala ko lilipat for initial assessment lang. Kasi ang UT kasi siya yung nag-handle ng mga high-risk OB. Doon sa una kong hospital na pinuntahan, hindi sila nag-handle ng mga high-risk. So, ayun. Tapos ang sabi ko pa sa asawa ko, okay lang yan siguro, i-assess lang nila ako, tapos bibigyan lang nila ako ng gamot, papauwiin tayo, tapos sa bahay ko na lang iinumin yung gamot. Nagulat pa ako at ipapa-ambulance pa kami. Sabi ko, ay, hindi man lang sinabi sa atin na tumawag na pala sila ng ambulance. Dito sa US, guys, sobrang mahal ng ambulance fee. So, sabihin natin yung ambulance company na nakuha nila is in-network. Meron pa kasi masyadong komplikado kasi yung insurance dito. So, may mga tinatawag tayong deductible, copay. Bago mag-kick in yung insurance mo, babayaran mo muna yung mga yun. Never ko naisip na ipapa-ambulance nila ako kasi okay naman ako eh. Ayun, nandun na yung ambulance. Pero sinabi ko talaga, hindi kami mag-ambulance kasi iniisip ko palang feeling ko, ambulance fee palang feeling ko mga $6,000 na yun. So, no. Tsaka 20 no? Previous hospital natin, wala pang 20 minutes to. Oh, yun. So, sabi ko, sobrang waste of money kung mag-ambulance kami. Pagdating namin dito, nirefer na nila ako agad. Diretso kami sa labor and delivery room for monitoring, triage. So, ayun, kinabitan na nila ako ng mga monitor. Tapos akala ko talaga, uuwi kami agad. Nashock ako, sabi ng doktor. Ito yung mga nakita namin, may protein ka na sa urine. Sobrang taas ng blood pressure mo, which is yung systolic blood pressure mo, 170s. And manas kasi talaga ako nun, guys, mula ulo hanggang paa. Dahil nga, pasok ako lahat sa banga, diniagnose na nila ako ng pre-eclampsia with severe symptoms. At ang sabi nila, na ikinagulat ko, dito na daw ako mag-stay hanggang sa mga anak ko. Akala ko, bubuuhin nila yung buong 40 weeks or kahit siguro mga 37 weeks. Hindi pala. During that time na na-admit ako, nasa 31 weeks na ata ako no?
So, ayun, ang plano nila ay i-deliver si baby ng 34 weeks. Which is ngayon ay 33 weeks na ako. So, isang linggo na lang. Yun ang storya ba't tayo nandito ngayon. So, ngayon, anong plano? Ganun pa din. Ang update lang, nagsimula yung araw ko na, nagising ako mga 3 eh. Sobrang sakit ng ulo ko. Parang, hindi lang ulo, buong katawan. Feeling ko tatrangkasuhin ako. Okay naman yung blood sugar ko. Okay naman yung blood pressure ko medyo mataas pa din. Ang systolic blood pressure ko yung mga nasa 150. Pero aware naman yung mga doktor. Sinabi nga sa akin ng doktor kanina na yung blood pressure mo medyo mataas pa din siya. Pero hindi daw sila magbabago ng gamot. So ngayon, closely monitoring lang ang ginagawa nila sa akin kasi just in case na kailangan kong manganak before mag 34 weeks, naka-standby sila. Pero ang scheduled induction of labor ko ay Feb 6. Ayun lang. Masakit pa din yung ulo ko. Parang hindi siya nawala dun sa Tylenol. Pero meron silang parang combination na ibinibigay sa headache dito. Ranitidine, which is para siyang pang-acid din in a way. Tapos Benadryl combination. Tinry ko yun isang beses. Tulog ako buong araw. So, inalok sa akin yan kanina. Sabi ko, hindi, okay lang ako. Kasi, mauubos na yung tulog ko. Hindi na naman ako makakatulog ng mahimbing mamayang gabi. So, sabi ko, mamayang gabi na lang. Ayun lang. So yun guys, that's the story. Yun ang buod ng journey namin dito, update hanggang ngayon, na inabot ng 11 minutes para ikwento. Ang haba eh. Day 14, Feb 1, 2026. Hi guys. So yun guys, welcome to day 14 na. Hapon yung 13 sa akin. So, akala namin bukas na ako manganganak kasi in-orderan nila ako ng NPO. for the uninitiated NPO guys, wala kang pwede kainin. No solid inputs. No solid intakes. So, huwag kang kumain, uminom. Pagka strict, bawal. Pero pagka pwede naman. Meron naman, parang minsan kasi specify nila kung pwede kang uminom. So, ayun. Pero thankfully, di pa. Ay, hintay pa natin ang tentative date natin na Feb Gusto mo 6. chicken? Ayaw. Gusto ko yun. Ano magagawin chicken? Pwede na. So, mahintay natin guys yung tentative date ng aming anak na February 6. Which is 5 days away from now. 5 days away from now. And may na-receive kaming info kanina na kapag tumagal ka daw ng 2 weeks dito, may gift daw sila na binibigay. Ano kayang gift nila? Siguro mga goodies bag lang naman yun siguro. Feeling ko din. Ano pa ba? Ayun, So kagabi, yan, yeah. sobrang sama ng pakaramdam ko pag yung para bang meron akong flu. Meron kang ano? Flu. Sa Pilipinas, trangkaso lang yan. Dito sa US, sobrang big deal sa kanila. Flu. So, yun. Pero, umalpas naman, okay ka naman na. Ngayong umaga, okay naman ako. May konting headache pa rin. Iba Hindi yun. kami nakapag-record kahapon ng salok. Talagang ang sakit ng ulo ko. Ay, isa yun sa mga binabantayan nila sa akin. Pagka nagka-headache ako na hindi nawawala ng hindi effective ang Tylenol. Yun muna, for now. I'll let you know kung meron kaming substantial update. Substantial? Crawlers na naman. Crackers na tino. Pakita ko sa inyo to Crackers. Tsaka cheese. Yung cheese nila wala namang kalasa-lasa to. Ba't mo sa akin tong bag na to? Alam niyo ba kung gano'n nakadaming crackers ang binibigyan nila sa akin?
Anong gagawin ko dyan? Pwede mo na bigyan yung ibang ano. Bisita naman kayo dito guys. Gusto nyo ng crackers. Pag bumisita sila, gusto nyo crackers? Ayaw ng crackers. Ayun o. Sabi ng mga tropa mo, sis, sa hospital di kami nagtatrabaho, marami din kaming ganyan. May ganyan din kami. May ganyan din kami. Tapos ito, kakainin. At ang nautusan, magtapon na isip. Bossing? Good job.